tayong magiging Saksi! Halos 215 megawatts na kuryente pa lang sa 300 megawatts na kailangan ang naisusupply sa grid ng mga planta sa Panay, batay sa 9 p.m. update ng NGCP. Habang umiiral pa ang brownout, napeperwisyo at napapagastos pati ang mga ospital. Yan aking sinaksihan. Nagpapaypay habang lumalahok sa klase kahapon ang mga estudyanteng ito sa Antique. Mainit kasi ang panahon at walang ventilador dahil walang kuryente. Ganito ang iniwasan ng 284 na paaralang nagsuspende ng klase sa Iloilo City at mga probinsya ng Iloilo, Aklan at Capiz. Inatasan ng mga guro na magsagawa ng makeup classes pagbalik ng mga estudyante sa paaralan. Sa Iloilo City, hindi na nakatiis sa init kaya napalabas ng bahay ang mga senior citizen na ito. Pero wisyo, para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kaano kayo, di mainit. Di may kung wala ka lang balatian, high blood sa ganda. Bunsod ng malawakang power outage, aabot sa kalahating milyong piso kada araw ang lugi sa mga negosyo sa lungsod. Nadadagdagan pati ang gastos ng mga ospital dahil sa krudong kailangan sa paggamit ng generator. Higit pa ikinababahala ng pamunuan ng isang ospital sa Pavia na posibleng masira ang mga hospital equipment. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is bayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Hindi na problemado ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Capiz ngayong naibalik na ang supply ng kuryente doon. Ganon din sa mga barangay sa Manok-Manok, Balabag at Yapak sa Boracay. Pero nakahanda pa rin ang generator ng mga tourism establishment doon at tuloy ang panawagang gawin silang prioridad sa mano-mano munang pagsusupply ng kuryente. Patuloy ang investigasyon ng Energy Regulatory Commission sa kung ano ang nangyari. Gusto ring malaman ng Department of Energy bakit pumalya ang tatlong pinakamalalaking planta na nagsusupply ng kuryente sa Panay Island. Yung PEDC-1 na nangyari ng 12 o'clock, nagkaroon sila ng internal problem, which is the boiler, yung boiler na pressure pump. Pero nung matumba yung PEDC unit 2, nung matumba at mamatay din yung Palm Conception Power Corporation, ano nangyari? Bakit sila namatay? Umandar yung kanilang protection system na para hindi masira yung kanilang planta, kailangan mamatay o mag-stop ng operation dahil nga malaki na yung imbalance sa system. Titingnan din daw kung may pagkukulang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang system operator. Babalikan din ang ginawa sa nangyaring malawakang brownout noong 2023 para hindi na ito maulit. May nagsusulong na ng resolusyon para mag-imbestiga ang Senado at Kamara at handa naman daw humarap ang NGCP. Minamadali na rin daw matapos ang Cebu-Negros Panay Interconnection Project na makatutulong sa power supply ng ilang lugar. Para ma-stabilize ang supply ng kuryente, sabi ng NGCP, 300 megawatts ang kailangan ng grid. Hinihintay ngayon ang 135 megawatts na load capacity ng Palm Conception Power Corporation. Between 10 o'clock to 12 midnight tonight, makapag-synchronize sila sa grid. So ang inaasahan natin, by early tomorrow morning, kompleto na yung supply ng kuryente natin sa Panay Island. Nakalagay sa matibay na glass case. May CCTV at may mga nakabantay na ihos sa paligid po ng bago andas ng itim na Nazarenong na ipopresisyon sa Martes. Hindi lang po kasi seguridad ang pinaghahandaan, kundi pati ang kaligtasan ng mga deboto laban sa pagkalat ng sakit. Saksi, si Maris Umali. 5 araw bago ang traslasyon ng itim na Nazareno, dinig na ang mga bandang nagtatagisa ng galing sa kanto ng Carriedo at Avenida papuntang simbahan ng Quiapo. Ang mga deboto dala-dala ang kani-kanilang imahe ng itim na Nazareno para sa ikalawang araw ng pagbabasbas ng mga replika. Ang dagsa ng mga deboto tila patikim sa dami ng tao sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Martes.
na nagbabalik matapos ang 3 taon. Wala po tayong exact estimate sa precision dahil fluid po ang movement ng mga tao. Pero ang ginagawa lang po natin, consensus lamang po, no, per oras ay 2 milyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ilalagay ang puon sa loob ng laminated tempered glass case para maprotektahan ng imaheng mahigit 400 taon na ang tanda at mapigilan ang mga sumasampa sa andas. Alinsunod din sa tema ngayong taon na ibig naming makita si Jesus, paraan daw ito para mas maipakita ang puon. 20 ihos ang magbabantay sa paligid ng andas. Ito po ay may metal and glass enclosure tulad ho ng Tokmobile para ho walang makadikit dito. Ito po ay may provision ng ilaw para ho maliwanag kahit gabi. May sound system at may CCTV para ho sa monitoring ng ating seguridad. Ang misyon natin ay ipakita ang puon. Ibig po naming makita si Jesus. Hindi lamang ng mga may kapasidad umakyat. Pwede pa rin maghagis ng panyo, pero sa salamin o sa paanang bahagi ng krus na nakalabas sa salamin nito maipupunas. Paalala ng pamunuan ng Quiapo Church at lokal na pamahalaan ng Maynila, gawing banal, ligtas at maayos ang buong pagdiriwang ng pista ng Itim na Poong Nazareno. Sa mismong araw ng traslasyon, magpapatupad ng no-fly at no-sail zone, pati gun, liquor at fireworks ban. Marami ring bawal na bitbitin tulad ng mga ball cap at payong. Kung may dalang bag, transparent dapat ito. Sa mga daraanan ng traslasyon pati sa Luneta at paligid ng Quiapo Church, bawal magtayo ng tent, magdala ng picnic mats, mag-overnight, pati ang mga ambulant vendor. Iniinspeksyon na ng mga pulis ang ruta ng traslasyon para sa seguridad. So far, wala naman pong namomonitor kaming threat, but we are not keeping our guards down. Araw-araw na rin ang clearing operation sa ruta hanggang sa araw ng traslasyon. Ipinaspalto na rin ang mga uka-ukang kalsada. Pag natumba ka dyan, baka madaanan ka na sa dami ng tao. Hindi ka na makabangon. Matatapak-tapakan na po sila ng mga ibang mga namamanata. Hanggat maaari magsuot din daw ng mask at sundin ang social distancing sa prosesyon man o sa misa sa Quiapo Church. Ayon sa DOH, mula bukas hanggang January 11, idedeklara ang Code White sa lahat ng DOH hospital sa Metro Manila. 8 health emergency response team ang idedeploy sa ruta sakaling may mga ilangan ng atensyong medikal. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po, kahit dito sa lungsod ng Maynila, hindi naman po ganun kataas ang mga nagpo-positibo. Pero para maiwasan po natin ang kahit anong klase ng surge. Hanggat maaari rin, 750 lang ang planong papasukin sa simbahan at 3,000 naman ang papayagan sa palibot nito. Pero handa naman daw ang simbahang mag-adjust kung kinakailangan. Idineklara naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Special Non-Working Day sa Maynila ang January 9. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Posible pong lalo pang tumaas ang presyo ng bigas ayon sa grupong Sinag. Humirit din ng taas presyo ang ilang manufacturers ng delata, noodles at gatas. Saksi si Bernadette Reyes. Katatapos pala ng sunod-sunod na gastos noong holiday season, may dagdag gastusin na naman pagpasok pa lang ng bagong taon. Ang well-milled rice tumaas na ng 2 pesos kada kilo, imported man o local, ayon sa Samaang Industriya ng Agrikultura. Sa tala ng Department of Agriculture, nasa 40 hanggang 55 pesos ang presyo ngayon ng well-milled rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Sinag, maaaring tumaas pa ito ng dagdag na 2 piso sa susunod na 2 linggo dahil nananatiling mataas ang presyo sa world market kung saan kumukuha ng karagdagang supply ang Pilipinas. Nasa $620 per metric tons dahil dun sa El Nino. May parating na bigas na imported pero ang problema nga mataas pa rin ang presyo sa international market. So we cannot expect na talagang mababa yung presyo. So hopefully yung makuha natin na ibang sources ay mababa yung presyo. Sa ngayon, we need to secure talaga yung supply. Alam natin na magkakaroon din ng El Nino, so there will be additional challenge doon sa level natin ng productivity. Nagbabadya rin magmahal ang canned sardines, canned meat, instant noodles, gatas, kape, bottled water, asin at mga sausawan.
Depende sa produkto at timbang, naglalaro raw sa 25 centavos hanggang mahigit 7 pesos ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturer. May hirit ding taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pati sa kandila, battery at sabon. Ayon sa DTI, 2023 pa, nag-file ang mga manufacturer ng hirit na taas presyo pero pinakiusapan nilang ipagpaliban ito. Kasalukuyan pong nakikipag-usap, nakikipagtawaran ang DTI sa mga manufacturers kung paano, kumbaga magkita sa gitna. Ngayong 2024, hindi na po mapipigilan kasi kung maiipit ang mga manufacturers, yun nga ay matatamaan ng mga trabaho. Barya kung tutuusin pero mabigat daw ang nakaambang taas presyo para sa mga mamimili at maliliit na negosyo. Dalawa kami ng asawa ko naghahanap buhay. Yung mga hindi dapat na anuhan na pagkakagastusan na yun na lang ang alisin. Yung una namin, dagdagan namin unti kasi tataas po ang presyo ng bilihin. Ayon sa Department of Trade and Industry, sa mahigit 200 produktong nasa listahan ng Basic Necessities and Prime Commodities, 63 lang ang humihirit ang price adjustment. Hindi lahat i-approve sa bulto lahat ngayong January. Kung sino ang naunang nag-file, syempre yung mga nag-file noong 2022 pa, at saka yung early 2023, yan ang mauunang i-release ng DTI. Sana wag mag-alala ang ating mga consumers natin kasi syempre iniisip naman din ng DTI kung paano yung pacing, yung magandang timing para ma-roll out yung approvals. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Tinawag na ang mapanghamon ng China ay sinagawang drills ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea na sinabayan din ng China ng pagpapatrolya sa South China Sea. Saksi si June Veneracion. Kung show of force lang ang pag-uusapan, ito na yon. Isang aircraft carrier, mga warship at mga fighter plane ang dala ng Amerika sa huling araw ng RPUS Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ito ang Carrier Strike Group 1 ng US Navy. Nakaangkla ang puwersa sa aircraft carrier na USS Carl Vinson. Nagsagawa ng patrol exercise ang Carrier Strike Group 1 sa activity area sa West Philippine Sea. Ipinakita rin ang mabilisang paglipad at paglanding ng 16 na aircraft. Ngayon lang nag-deploy ng aircraft carrier ang Amerika sa Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. At sa pambihirang pagkakataon, pinayagang makalapag sa isang US aircraft carrier ang mga air assets ng Armed Forces of the Philippines. Tinawag naman ng China na provocative o mapaghamon ang ginagawang drills ng US at Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo, na sinabayan din ng China ng sarili nitong routine patrol sa South China Sea. Lahat daw ng kanilang tropa ay nananatiling nakaalerto sa pagbabantay sa national security at maritime rights. Kahapon, namataan pa ang mga warship ng China di kalayuan sa mga barko ng Philippine Navy. Ilang beses nag-radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz, pero walang sagot mula sa warship ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Hindi papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasok ng mga investigador ng International Criminal Court ayon kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ng usap-usapang nandito na sila sa bansa. Saksi sina Salimo Refran at Mav Gonzalez. Solid as a rock yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw ang naniguro niyan kay Senador Bato de la Rosa kaya hindi raw siya nangangamba sa alingas-ngas na nasa Pilipinas na ang mga tauhan ng International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang Duterte drug war. Sinabi raw ito ng Pangulo nang makipaghapunan ang mga senador sa kanya sa Malacanang noong November 28. Kaya nga masasabi ko, if indeed totoo yan na nakapasok na sila, and if indeed yung pagpasok nila ay sanctioned by this government, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na laban bawi itong gobyerno na ito. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang Malacanang sa mga sinabi ni De La Rosa. Bagamat Nobyembre rin sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan kung babalik ang Pilipinas sa ICC, ganito ang pahayag nito sa drug war investigation ng ICC. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino may iimbestigahan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho niyan. And that's really where the conflict is.
Pag-amin ni De La Rosa, wala siyang personal na impormasyong magkukumpirma sa pinapalutang ng isang Duterte administration official na nasa Pilipinas na ang ilang tauhan ng ICC para mag-imbestiga. Bilang PNP chief na nagpatupad ng war on drugs, wala raw siyang balak magtago kung payagan ng gobyerno ang ICC probe. Ayaw din niyang paniwalaan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel dahil kung totoo, dapat ramdam ito ng ehekutibo tulad ng Justice Department o Commission on Human Rights. Impossible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest to goodness investigation. So kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Although ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila. Ano't anuman, pinahaharang na ang pagpasok sa Pilipinas ng mga tauhan ng ICC ng isang abogado at concerned citizen na naghain ng petition for preliminary injunction sa Calbayog RTC sa Samar. Sabi nito, hypocrisy at international meddling lang daw ang investigasyon, lalo't matagal nang tumiwalag sa Rome Statute ang Pilipinas. Wala na raw legal duty o legal na obligasyon ang bansa sa ICC. Dati nang sinabi ng Justice Secretary na kailangan muna ng pakikipag-ugnayan sa kanila ng ICC bago mag-imbestiga sa bansa. They have not made contact with the DOJ. It is their responsibility and duty to make contact with the DOJ in accordance with the principles of international law. Pero kung sakali man raw na nakapasok ng Pilipinas ang mga miyembro ng ICC, that's just like research. Research is just research. But for it to be used in a legal process, then we cannot do that. If there is something happening, it's not the formal thing. ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, maaari naman daw mag-imbestiga ang ICC nang hindi pumupunta sa Pilipinas, lalo't may tulong at suporta sila mula sa mga lokal na grupo. Bureau of Immigration raw ang may impormasyon kung nasa bansa na nga ang ICC. Pero naninindigan ng bansa na walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC investigator. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. May payo ang mga eksperto ngayong mas mahirap na ang pagtukoy kung peke ba o totoo ang mga video at audio sa social media. Sa gitna po yan ng pag-viral ng mga peking video na tampok pa ang dalawang mamamahayag. Saksi si Rafi Tima. Meron ngayon isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican. Uunahin na namin, peke ang video na ito. Kahit pa sa unang tingin, aakalain mo talagang totoo ang ibinabalitang ito ni GMA News anchor at senior reporter Ivan Mayrina. Ito ay may bendisyon ng mga pari sa Vatican, Italy. Meron ngayon, isang Mama Mary necklace na galing At Vatican. GMA host Susan Enriquez. Tara alamin natin, mga kapuso. Kung panonoodin ang kabuuan ng video, makikitang hindi ito totoong balita mula sa 24 oras o anumang social media platform ng GMA. Mukha mang totoo ang graphics o font sa report, ang malalaking font na ito na lumilitaw sa video at makikita sa taas at baba ng video, hindi ginagamit ng 24 oras at ng GMA social media team. Kaboses man nina Ivan at Susan, halata namang hindi sakto ang salita sa buka ng kanilang bibig, pati ang bigkas nila sa salitang necklace. Ngayon, isang Mama Mary necklace. Isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican. Sa kalagitnaan ng video, halata ring tila robot kung magsalita ang nagpakilalang pari na siya ring lumalabas na uploader ng video. Hanggang sa marami na sumuporta at ngayon marami na kami natutulungan. Possible na AI generated talaga yung likeness ng priest and the video itself. Ang kabuuang mensahe ng video, pamimigay ng libreng necklace mula pa sa Italy, tila hindi rin kapanipaniwala. Kung mukhang yung mensahe hindi talaga kapanipaniwala o hindi mo iisipin na galing talaga doon sa tao na yon, siguro ang pinakamaganda talaga is tanungin mo, confirm mo kung sa kanya talaga yon. Ang nakababahala sa video, gayang-gaya ang boses ni Ivan at Susan, bagay na kayang-kaya na raw talagang gawin ng artificial intelligence. Marami naman siyang makukuha na boses sa araw-araw na pagsasalita niya, pag-broadcast niya. Ngayon, maraming mapagkukunan. Maganda yung training na mabibigay mo doon sa AI. So ngayon, after matuto ng AI, mapapasabi mo na sa kanya kung ano yung gusto mong sabihin. Sinubukan namin kontakin ang page owner ng social media page na base sa litrato ay siya ring nagpakilalang pari na nagsalita sa video. Pero hindi makontak ang cellphone number na nakalagay sa page. Mula nang i-upload noong December ng nakaraang taon, umabot na sa 1.8 million views ang video na tampok si Ivan Mayrina at 146,000 views
Enriquez naman sa video, tampok si Susan Enriquez. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng social media platform, pero dati na nilang sinabi na patuloy ang kanilang paglaban sa mga mapanlilang na video na ina-upload sa kanilang platform. Ayon sa mga eksperto, pahirap na talaga ng pahirap para malaman kung peke o totoo ang mga video o audio na ating napapanood at napapakinggan sa internet. Kaya para hindi mapeke, intindihing mabuti at tingnan sa kabuuan ang mensahe ng inyong pinapanood. Huwag agad maniniwala at ugaling i-verify ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mukhang prerogative na nga ni Britney Spears na hindi na mag-record. Base yan sa Instagram post ng Princess of Pop. Matunog kasing ilalabas daw ang ika-10 studio album ni Britney at ayon sa ilang US tabloid, ilang singer-songwriter ang inawitang mag-compose para sa kanya. Pero sagot ni Britney, basura yan at hindi na siya babalik sa music industry. Pag-amin din ng singer, naging ghostwriter siya ng 2 taon at masayang nakapag-compose ng 20 kanta para sa iba. Itinanggi rin niyang iligal at walang basbas ang kanyang autobiography. Sa huli sabi ni Britney, loved and blessed siya. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At sa ngalan po ni Pia Arcangel, ako po si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!